as far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. Target ng mga nagsusulong ng People's Initiative na bago mag-July 2024 ay makapagsasagawa na ng plebisito kaugnay sa panukalang pagbabago sa saligang batas. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ito ay narinig niya mismo sa mga proponent o nagsusulong ng nasabing hakbang para amyendahan ang konstitusyon. Dagdag pa nito, may nauna na siyang impormasyon na Hulyo ang target na may certification o mapagtibay sa pamamagitan ng majority votes ang proposed amendment sa 1987 Philippine Constitution. Walang partikular na pangalang binanggit ang mambabatas sa mga nasa likod ng People's Initiative. Sa naging pahayag kahapon ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, nilinaw nito na hindi dapat mambabatas o opisyal ng pamahalaan ang magpanukala ng People's Initiative. A People's Initiative can come from the local people. And if you're talking of, let's say, barangay captains, they're part of the local people, but not legislators. Because legislators, as I said, have their own methods given by the Constitution to change the Constitution. Itinanggi naman ni Congressman Salceda na ang panukalang amyenda ay regalo sa Pangulo bago ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. I know that July is a timeline. But why do I have to confirm something that I already know? That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. Samantala, aminado ang mambabatas na may 20 distrito na mahihirapang kumuha ng 3% na pirma bilang pangunahing requirement upang umusad ang People's Initiative. Ngunit tumanggi na itong banggitin kung anong mga lugar at kung mayroon ba nito sa Mindanao. The name of the province is ICAM. You must remember that these are district-based. So that's why you can imagine when you refer to a certain district as the district of a particular congressman. Ayon sa COMELEC, kahit isa lang kasing distrito sa mahigit 250 legislative district ang hindi makakuha ng 3% signatures ay maikukonsidera ng bigo ang proposed People's Initiative. Kapag na-comply naman anya ang requirement na 3% ng pirma per legislative district at 12% sa buong bansa mula sa bilang ng rehistradong botante, kailangang makapagsasagawa ng plebisito na hindi maaga sa 60 araw, ngunit hindi lalagpas ng 70 araw. Dapat ding mayorya ng mga bumoto sa plebisito ang pumabor dito para maratipikahan ang pagbabago sa konstitusyon. Kinakailangan para manalo yung yes. Ibig sabihin na gusto talagang baguhin yung saligang batas o yung parte ng saligang batas, dapat po majority of the votes cast. Ang ibig sabihin po niyan, 68 million po ang ating botante, 50 million po ang bumoto halimbawa. Dapat po 25 million plus 1 ang nagsabi ng yes upang maaprubahan o mapagsang-ayunan yung pagbabagong yan sa ating saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.